Thank you mga kaibon na mabilis ang shoutout muna tayo bago tayo magsimula. Shoutout po dito kay Sir Noli Bautista. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Geoffrey Likot. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At pinapabati po ni Sir yung mga taga-Gubat Sorsogon. Shoutout daw po kay Binad Ivyary and Pet Shop ng Panganiban na Gubat Sorsogon. At shoutout daw po sa mga PGBI ng Gubat Sorsogon. Pagbati mula kay Sir Neil ng Pinuntingan, Gubat Sorsogon. Shoutout po sa inyo dyan. Happy birthday po. Salamat sa panonood. And then shoutout po dito kay Sir Efren Oherio. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. Thank you mga kaibon. Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, kapag daw ba nakita na nagmate na ang pares, kailan daw ba magkakaroon ng itlog? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung nakita natin na nagmate na ang pares, kailan ba magkakaroon ng itlog? Mga kaibon, depende po yan sa ginamit natin na pares. Kapag po ang pares na ginamit natin proven breeder na, halimbawa po nakita po ninyo na nagmate ngayon, magbilang po kayo ng 8 days. Pwede na po yan magkaroon ng itlog. Kapag naman po ang ginamit natin na pares, basal, magbilang po kayo ng 8 to 10 days, meron na po yang itlog. Minsan kasi yung mga basal, inaabot po ng mga 10 days or kaya naman 12 days or kaya naman minsan inaabot din ng 8 days. Yung mga proven kasi mga kaibon na breeder, kapag nagmate po yan, talagang perfect mga kaibon. Kaya po magbilang kayo ng 8 days, meron na sigurong itlog po yan. Yung mga basal kasi mga kaibon, minsan kasi kapag nagme-mate yan, hindi naman nagiging successful agad. Lalo na po kung talagang hindi marunong yung cock. Kapag nagmate kasi minsan yan, kapag napagod minsan yung cock, kumakalas. Minsan naman kapag napapagod yung hen, kumakalas. Kaya po hindi po sila nagiging successful agad. Minsan naman, kung talagang magaling yung cock, nagiging successful din agad yung pagme-mate nila. And then yun na po, nagkakaroon din ng itlog na for example, nagmate ngayon, mga 8 days or kaya naman 10 days, meron ng itlog po sila. Magkaiba kasi ang bilis ng pagbubuntis ng mga proven kumpara po sa mga basal. Yung proven kasi talagang magaling po yan dahil proven na. Alam na po nila kung ano ang dapat nilang gawin kapag nagme-mate sila. Yung mga basal naman, talagang hindi pa yung gaanong marunong. Kaya po medyo natatagalan yung pangingitlog ng hen. So yan po, kapag proven, pwede po umabot ng 8 days, meron ng itlog. Kapag naman basal, merong inaabot din ng 8 days. Minsan naman inaabot po ng 10 days or 12 days. So yan po mga kaibon. Pangalawang tanong sa akin mga kaibon, tuwing kailan daw ba pwedeng magbigay ng successor pellet at yung iba pa na mga pampapertile daw ng itlog? Sa pagbigay po ng successor pellet mga kaibon, halimbawa po nakita mo ngayon na nagmate na, mas maganda doon ka palang magsimula magbigay ng successor pellet. Kumuha ka ng mga 10 butil ng successor pellet, isama mo po sa patoka. Kapag po nagkaroon na po sila ng itlog, itigil mo na po ang pagbigay ng successor pellet. Sa totoo lang, magbibigay tayo ng konting idea. Sa totoo lang mga kaibon, kung nagbibigay na kayo ng successor pellet, huwag na po kayong magbigay ng iba pa na mga pampapertil doon sa mga breeder po ninyo. Dahil kapag nasobrahan sa mga pampapertil, doon po tayo nagkakaroon minsan ng problema na imbis na maging fertile yung itlog,
nagiging infertile po tuloy dahil po sa dami nating binibigay ng mga pampafertile. Ako po sa totoo lang, hindi po ako nagbibigay ng successor pellet or any kind po ng mga pampafertile ng itlog. Doon lang po ako sa mating na natural. Halimbawa po vitamins and then gulay. So doon lang po ako nagpo-focus. Hindi na po ako nagbibigay ng mga pampafertile na kagaya ng successor pellet or kung ano pa man. Halimbawa kasi mga kaibon, yung breeder ninyo hindi pa naman talaga totally matured, lalo na kung basal pa lang yung ginagamit ninyo. Talaga yung mga katawan niyan, malalakas pa yan para sa breeding. Hindi na po yan kailangan ng mga successor na kagaya ng successor pellet or kaya naman iba na pampafertile, dahil doon pa lang sa katawan nila, nasa tamang edad pa lang naman sila. Kapag nag-mate po yan ng successful, fertile na po talaga yan. Kaya po lagi kong pinapayo sa inyo na kapag meron kayong mga basal or kaya naman breeder na halos hindi nagkakaroon ng fertile na itlog, wag po kayo magbibigay ng kung ano-anong pampafertile sa kanila. Gupitan nyo lang po yung puwetan ng cock at hen, triman nyo po yan, and then i-condition nyo lang po yung katawan, tamang pagbigay ng gulay and then vitamins. Fertile po ang magiging itlog niyan. Ako po ang ginagamit ko lang vitamins po sa umaga. Minsan naman probiotics sa umaga and then vitamins sa hapon. So yan lang po ang binibigay ko. Minsan ginagawa ko pong alternate. Vitamins ngayon, bukas naman probiotics, ganyan lang po. And then talagang kinondisyon ko lang yung katawan ng mga ginawa kong breeder. Ginupitan ko po yung balahibo sa puwetan. So far naman, perfect naman yung mga iniitlog nila. Kapag nagkaroon ng itlog na 5, lahat po yan merong laman, mga kaibon. So hindi ko naman sinasabi na wag kayong magbigay. Pinapayuhan ko lang kayo na wag po kayong magbigay ng halimbawa, nagbigay na kayo ng successor pellet, magbibigay pa kayo ng ibang pampafertile. Mas maganda kung sa successor pellet doon na lang, dahil po ang sobra nakakasama. So yan lang po mga kaibon ang tanong sa atin ng mga kaibon natin. Sana po nagkaroon kayo ng konting kalaman at idea, lalong-lalo na po doon sa kaibon natin na nagtatanong patungkol po dito, dahil po nakailang comment na po si Sir. Kaya po sinagot na natin para din magkaroon din ng konting kalaman at idea yung mga kaibon natin na nanonood. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.